Para naman po ngayon sa ating editorial dito sa Balitaan. Marami ang takot sa multo. Mula pa sa pagkabata ay kwentuhan na ito at kung minsan at hanggang sa pagdating sa hustong edad ay nananatili pa rin sa takot. Pero may mas nakakatakot yung gumagawa ng sariling multo. Katulad na lamang ng walang tigil na pagsilip sa issue ng pork barrel scam. Di ba't parang gumawa ng sariling multo ang mga dating masasaya at pinaghahatian ng 10 bilyong pondo? Si Juan de la Cruz ang ordinaryong Pinoy na nakatanghod, nakanganga, naghihintay at nagtitiwala sa mga pangako na hawa ang buhay, gaganda ang negosyo at lalakas ang ekonomiya. Tiwala na rin ang gumagawa ng kabalbalan, pandurugas, maging pandarambong na di makakalusot sa mga salaan o safety nets ng tuwid na daan. Lalong hindi naman pwedeng umiskapo sa aktibong pagbabantay ng mga netizens, mga concerned groups, religious sector at ang komunidad ng mulat na Pinoy. Para sa mga gumagawa ng sariling multo, hindi poder, hindi impluensya o posisyon sa pamahalaan ang kaligtasan sa buhay. Sabi nga, not necessary for salvation. Huwag magtiwala sa hangin na umaakyat sa ulo. Paninilbihan ng susi. Ito rin ang magpapaangat sa negosyo at ekonomiya kapag ang tunay na katapat ng taxpayers' money at direktang ibinabalik sa kanila. Kapag tuluyan itong tinalikuran, baka makaharap mo ang sarili mong multo. Yan po ang ating editorial dito sa pang-umagang Balitaan sa Telebisyon ng Bayan. Ako, si Emil Carion.